Bago ang lahat, dalawang series pala sa East, hindi pala rivalry, kundi family dahil para magtatay na yung sa pagitan ng Cavaliers versus Raptors tapos Sixers versus Boston. So unahin ko muna yung Boston. Gusto di umanong makatapat ng Sixers yung Celtics based to sa sinisigaw ng mga fans. Sinagot agad ng mga fans ng Celtics na be careful what you wish for. Dahil yung series ng dalawang team, halos pamana pa ni Larry Bird na pinamana niya kay Paul Pierce tapos pinamana naman kay Jason Tatum at Jaylen Brown. Huling beses pang nanalo ang Philadelphia sa isang series kontra sa Celtics, 1982 pa. 2 taon bago ipinanganak si LeBron. Parang kakapasok lang din ata ni Larry Bird sa NBA noon, nasa 3 taon pa lang siya. At nung sumunod na 6 na series din mula 1982 hanggang 2023, 6-0 ang Boston kontra Philadelphia. Hindi rin umubra si Allen Iverson dito sa Boston. Sa ngayon ko lang din naalala, yung celebration pala ni Embiid na lagi siya namumultahan. Tapos kapag hinarap mo sa malatitom na tres sa pulsa matres, parang ang sagwa. Nasa 4 na dekada nang tinatalo ng Boston itong Philadelphia kahit nasa 6 na beses pa lang ulit silang nagtapat mula nang manalo yung Sixers. Sinagot din ng trainer ni Embiid yung mga patama ng media na ayaw maglaro ni Embiid sa Sixers. Dahil nilagay na talaga si Embiid di umano na questionable versus Orlando Magic pero hindi siya naglaro. Based naman sa trainer ni Embiid, hindi pa naman talaga 100% si Embiid para makapaglaro. Wala pang recovery timeline na binibigay ang Sixers. Kaya hindi sigurado kung makakapaglaro agad si Joel Embiid sa unang part ng playoff series nila versus Celtics. Pero taon-taon na lang din kapag pumapasok si Embiid sa playoffs, lagi siyang may injury or kaya may sakit since 2018 pa. Either bali ang ilong, may injury sa tuhod, yung isa pa dati, bell palsy ata yun. Noong 2019 meron pa siyang injury noon or sakit at pinilit niya pang maglaro. Parang hindi kumpleto yung playoffs ni Embiid kapag wala siyang injury or sakit. Sa regular season series pa, 2-2 ang Boston at Philadelphia. Ang leading scorer ng Sixers si Tyrese Maxey na mayroong 28 points, 4 rebounds, 5 assists, 46 and 36. Ang pangalawa pa rin talaga si Embiid. Kaso nga lang nakalaro lang siya ng 38 games. Nasa 27 points at 7 rebounds si Embiid na kung wala naman siya ang second leading scorer si BJ Edgecombe, backcourt duo ni Maxey na mayroong 16 points, 5 rebounds, 4 assists. Buong regular season hindi rin nakakalaban ng Sixers itong si Jason Tatum dahil nagpapagaling pa sa injury. Yon ang game changer dito sa Philadelphia at Celtics series. Ang Boston pa consider na na-revamp ang kanilang lineup. Number 2 pa rin sila sa East na meron 28.7 rebounds at 5 assists si Jaylen Brown at MVP caliber pa. So base pa sa report, meron siyang Achilles tendinitis na injury. Pero base kay Brown, ito yung mas healthy playoff series niya kumpara ng mga nakarang taon. Mali pa ata yung statement ko doon. Mas healthy siya ngayon kumpara ng mga nakarang taon. Yun pala yung gusto niya sabihin. Si Tatum naman biglang bumalik sa kondisyon yung laro nung later part ng season at nagkaroon pa ng pahinga. Ang average niya almost 22 points, 10 rebounds at 5 assists. Nasa 41 and 33% pa nga lang. Kumpleto pa rin naman yung core ng Boston. Ando si Tatum, Brown, Pritchard at si Derek White. Sa kabilang series naman, Cavaliers at Toronto Raptors magtatay din. Sa panahon ni LeBron sa Cavaliers, yung Toronto naging taranta, 12-2 record mula 2016 hanggang 2018. Kapag kalaban noon ng Toronto si LeBron, siguradong panalo na ang Cavaliers. Since 2017 to 2018, hindi pa nananalo ulit sa isang playoff game ang Raptors versus Cavaliers. Ngayon naman yung LeBron to versus sa banderang kapos na series. Based din sa mga sportsbook, kapag nanalo ang Toronto sa series, time 8 sila. Consider din ng mga analyst na magiging dikit yung laban ng Raptors at Cavaliers. Kasi hindi na si LeBron na naglalaro sa Cleveland. Kaya sabi ko rin dati parang kontrapelo yung kamalasan ni Harden at pagiging banderang kapos ni Donovan. Sa Raptors, dalawa yung All-Star, si Scottie Barnes at Brandon Ingram. 21 points, 5 rebounds at 3 assists per game itong si Ingram. Si Barnes naman, 18.7 rebounds at 6 assists.
Sa regular season series, 3-0 ang Raptors kontra sa Cleveland. Pero noon, hindi pa nakakalaban ng Raptors na meron James Harden. May combine din si Harden at si Donovan na total na 48 points per game. Dahil kay Harden, biglang tumaas din ang average ni Evan Mobley lalo na si Jarrett Allen. Dahil yon sa mga pick and roll play nilang tatlo. Hindi na rin iniisip ni Harden yung mga nakaraang playoffs kung saan nalaglag siya. Swerte rin yung pagkakalipat ni Harden dahil nalaglag yung Clippers at si Harden hindi pa nakakamintes ng playoffs. Kung pagbabasihan kasi yung bracket, nasa kabila yung Boston at Knicks na mga top contender. Kung sakali makalusot ang Cavaliers sa second round, ang makakatapat nila either Detroit or kung sino man sa Magic or Hornets. Mas better lineup ang Cavaliers kumpara sa tatlong team na to. Bukod siguro dun sa Raptors na unpredictable, yung Detroit din kasi ang kinukonsider na primary issue dun, walang secondary ball handler or primary scorer behind dito kay Cade Cunningham. Base pa kay Donovan, ayaw na niyang maging talunan at gusto niya pa rin makapag-stay sa Cavaliers dahil kung malalaglag na naman si Donovan, pwede makapag-isip doon ang Cavaliers at mabawi yung mga draft picks na pinamigay sa Utah Jazz para lang makuha si Donovan Mitchell. Mag-aapat na din na playoffs na kung sakaling malalaglag siya.